Tara at samahan niyo muna ako maglinis ng bahay na to na araw-araw na lang talaga makalat. Dito muna ako maglilinis sa kwarto ng mga anak ko dahil mas makalat talaga dito dahil madalang lang naman ako maglinis dito. At panigurado, ang dami na namang gamit na tissue at wipes dito sa mga sulok-sulok. Natutulog naman ang mga anak ko sa sala kaya iyan nakakapaglinis talaga ako na maayos at walang nanggugulo. Sa araw talaga ay sobrang init dito sa kwarto nila kaya sa sala sila natutulog. Pero kapag tinatanggal ko yung higaan nila, napakalamig ng tiles. Lalaban ko na nga din ang mga punda ng unan dahil iba na din talaga ang amoy. Eto nga patungan na inilagay ko dito sa kwarto nila na dapat sana ay magiging study table nila kapag pasukan na ay sobra naman dumi at ang dami palaging nakapatong. Etong patungan na to, patungan talaga yan ng kalan tapos hindi nga pinagamit ng asawa ko sa akin dahil sayang daw. Siya nga din ang nagsuggest sa akin na study table na lang daw ng mga bata. Kaya ayan, nilagay ko dito sa kwarto nila at tama din pala ang naging desisyon namin. Dahil pwede din pala talaga siyang maging study table, kulang na lang talaga ng upuan. Mas maganda nga din kung may PC or laptop kayo tapos may mga patungan pa sa ilalim. Tapos etong bago kong organizer rack, dito ko na lang din nilagay sa kwarto para patungan pa ng ibang gamit dito. Kaya ewan ko na lang talaga kapag may mga gamit pang nagpakalat-kalat dito. Tamang-tama din na kapag nagpasukan tapos may mga libro sila, meron silang pagpapatungan. Kahit maliit talaga ang bahay, gagawa at gagawa ng paraan basta ma-organize lang talaga ang mga gamit at hindi pa kalat-kalat. Yun nga lang, kailangan ko din talaga pag-ipunan lagay ng mga sapatos namin para isang lagay na lang dahil yung mga sapatos namin hiwa-hiwalay talaga ng lagayan. Gusto ko kasing lagay ng mga sapatos, yung cabinet na talaga siya para kahit sa labas ko ilagay, hindi sila madudumihan tapos hindi pa kalat-kalat dahil sa isang lagayan na lang nakalagay. Ilang beses na din kasi ako nagre-request ng cabinet na lagay ng sapatos, hindi talaga ako ma-approve. Pagkatapos ko nga maglinis sa kwarto ng mga anak ko, dito naman ako naglinis sa kwarto namin at nagbap na nga din ako ng sahig. Basta pagkakatapos ko maglinis dito sa kwarto ng mga anak ko, sinasarahan ko palagi yung pinto dahil yung bunso ko pumapasok dyan tapos nagkakalat. Ikinakalat niya talaga yung mga damit na nakalagay sa drawer, kung ano-ano mga pinagkakakalat niya dyan. At syempre, pagkatapos ko maglinis ng mga kwarto, dito naman sa sala, gising na din naman ng mga anak ko dyan kaya makakapaglinis na ako. Parang kalalaba ko nga lang nung isang araw, tambak na naman ang mga labahin ko. Nakapaglinis na naman ako sa kusina, may mga konti na lang hugasin at ang panganay ko na nga ang pinaghugas ko. At dahil kahapon pa nga yung mga tirang pagkain na nakalagay dito sa lagayan ko, pinagtatanggal ko na nga dahil napanis na, sayang naman. At dahil gising na nga ang mga anak ko, habang naglilinis nga ako dito sa sala, nanggugulo nga yung bunso ko kung ano-anong pinapakailaman sa ginagawa ko. Etong cabinet ko, ang sakit na talaga sa mata dahil ang dami na namang nakapatong sa ibabaw. At kaya pala pagkakalagay ko ng barya sa ibabaw niyan, bigla na lang nawawala, nagpapatak pala sa likod nitong cabinet. Buti na lang inisod ko. Ayun, nakita ko yung mga barya. Etong air purifier ko, naisipan ko ng linisan. Tingnan nyo naman, napakadami na niyang alikabok. Kung nakakapagsalita lang yan, nagmakaawa na yan sa akin na linisan ko na. Nagpalit na nga din ako ng dehumidifier dahil ang dami na ngang na-absorb na moist nitong luma. Kailangan ko na nga ulit bumili nito dahil iisa na lang talaga tong natitira. Maganda nga yan gamitin dahil hindi na natin kailangan pa ng kuryente. Tapos ayun, na-absorb na niya yung mga moist sa loob ng bahay kaya makakaiwas talaga tayo sa mga amag. At ayan, nakatapos na ako sa paglilinis.